Kinulong niya ang kanyang anak na babae sa isang silid na hugis tubo, na mas mababa sa 5 metro sa loob ng 12 taon, kahit ang pagkain ay kailangang dumaan sa maraming checkpoint, isang maliit na bintana sa tabi. Ang tanging paraan para makapag-usap ang dalawa, dahil ang anak na babae ay ipinanganak na may isang bihirang sakit, na hindi pinapayagang makalabas sa maruming hangin sa labas, at maaari lamang huminga ng hangin na nasala sa pamamagitan ng purification chamber. Mula nang ipanganak siya, hindi pinayagan ng ama ang kanyang anak na umalis. Kahit ang pagtingin sa tanawin sa labas ay kailangan gawin sa pamamagitan ng virtual reality glasses, lalo na't wala na siyang ibang magandang paraan. Akala niya mananatili ang kanyang anak sa espesyal na silid-aralan na ito habang buhay. Ngunit hindi inaasahan, mabilis na dumating ang aksidente, isang lindol na may lakas na 7.5 magnitude, na nagpabago sa kapalaran ng lahat. Biglang umilo ang purification chamber, mabilis na tinawagan ng anak ang kanyang ama. Nagmamadaling nagtanong kung ano ang nangyari, hindi na nakapag-isip pa ang ama. Nagmadali siyang bumaba para tingnan at nakakita ng isang nakakatakot na tanawin. Biglang bumuga mula sa imburnal ang napakaraming puting usok. Kakaiba, ang sino mang malanghap nito ay agad na bumabagsak sa lupa at namamatay. Ang lalaki nang makita iyon ay labis ding nataranta. Ngunit bago pa siya makareact, mas maraming nakalalasong gas na hindi alam ang pinagmulan, ay mabilis na sumugod patungo sa direksyong ito na parang tsunami. Natakot ang lahat at nagtakbuhan ng magulo. Ang lalaki rin ay nagmadaling tumakas ng todo. Ang mga nahuli ay namatay sa isang iglap. Napansin din ng asawa sa bintana ang hindi pangkaraniwang sitwasyon sa labas. Ngunit nakatakbo pa rin ang asawa pauwi sa pinakamabilis na paraan para hilahin ang kanyang asawa palayo. Ngunit paano na ang kanilang anak? Ang purification chamber ay tiyak na makakaprotekta sa bata ng ligtas. Pagkatapos ay set ang purification chamber sa power saving mode. Nagmadali ang ama na isama ang kanyang asawa palabas ng silid. Sa oras na iyon, mabilis na umaakyat ang puting hamog. Maaari lamang silang tumakbo pataas, at mabilis silang nakarating sa pinakatuktok na palapag. Agad silang nagtago sa apartment ng isang matandang mag-asawa. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang puting hamog ay umabot na sa bubong ng mga nakapaligid na bahay. Nagmadali ang asawa na gamitin ang radyo para itanong ang kalagayan ng kanilang anak na babae. Nakapasok na ba ang usok sa purification room? Sinabi ng anak na babae na gumagana pa rin ng maayos ang air filter. Walang problema, saka lang naging kampante ang asawa. Pagkatapos, naghirap ang asawang lalaki na umakyat sa bubong. At natuklasan na ang buong lungsod ay tuluyan ng nilamon ng hindi maipaliwanag na puting hamog. Sa pinagmulan, sa nakakatakot na tanawin sa harap nila, pansamantalang hindi alam ng lahat kung ano ang gagawin. Ngunit hindi pa ito ang pinaka-nakakatakot. Ang dating maingay at mataong lungsod ay biglang naging napakatahimik. Kahit na sila ay pansamantalang ligtas, ang babae sa purification chamber sa ibaba ay nasa matinding panganib dahil sa puting hamog. Ang buong lungsod ay nawalan ng kuryente at tubig. Kahit mayroong backup na baterya na nagpapatakbo, kapag naubos ito, ang anak na babae ay malapit ng mamatay. At ang kuryente ng baterya ay hindi aabot hanggang hating gabi. Maingat na lumabas ang asawa mula sa silid at pinagmasdan ng kakaibang puting hamog na ito. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kamay sa hamog at nakita na hindi ito nagdudulot ng anumang pinsala sa katawan. Inilapit ko ulit sa ilong ko para amuyin, wala pa ring amoy. Sa ganoong paraan, kailangan ko lang pigilan ang hininga ko para makalakad sa puting hamog. Pero ang pagbaba sa ibaba para palitan ng baterya at umikot ay aabuti ng hindi bababa sa 10 minuto. Ang normal na tao ay hindi kayang pigilan ang hininga ng ganoon katagal. Siguradong mamamatay ako dahil sa nakalalasong hangin. Biglang naalala ng asawa na nasa ibaba, may isang matandang lalaki na dahil sa kalusugan ay laging may dalang oxygen tank. Para sa kaligtasan ng kanyang anak, diretsong bumaba ang lalaki. Sinundan niya ang tubo bago pa man siya tuluyang pumasok sa puting hamog. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay agad na nabalutan ng puting buto ang buong katawan niya. Sinira ng lalaki ang bintana gamit ang martilyo at pagkatapos ay pinigilan ng hininga habang naghahanap sa loob ng silid. Napansin niya na pumanaw na ang matanda ngunit wala sa tabi niya ang tangke ng oxygen. Wala na ring oras para magdalamhati dahil malapit na rin siyang hindi makahinga. Nagmadali siyang naghanap gamit ang flashlight sa lahat ng sulok, ngunit wala siyang nakita, at nang malapit na siyang mamatay sa kakulangan ng hangin. Sa wakas ay natuklasan niya na nasa sulok pala nakalagay ang tangke ng oxygen.
Mabilis niyang isinuot ang oxygen mask at mabilis na inikat ang balbula. Nakahinga ng oxygen sa huling sandali bago siya tuluyang manghina. Ang lalaki ay huminga ng malalim bago siya tuluyang lumakas. Ngunit nang handa na siyang umalis, bigla niyang napansin na may gumagalaw sa loob ng silid. Agad niyang inangat ang anteng-anteng at tahimik na lumapit upang tingnan. Iyon pala ay isang tuta, habang ang inang aso ay matagal nang patay. Posible kayang ang tuta ay immune sa kakaibang nakal-alasong gas na ito. Hindi na nag-isip pa ang lalaki at nagmadaling umuwi, pagkatapos niyang palitan ang baterya ng air purifier ng kanyang anak na babae. Nag-iwan pa siya ng ilang pangangailangan at nagbigay ng payo sa kanyang anak na babae, na magtipid ng kaunti at makipag-ugnayan sa pamamagitan ng walkie-talkie kung may mangyari. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, mabilis siyang tumakbo palabas. Sa oras na iyon, nakahandusay na ang mga bangkay sa kalye. Lahat ay may bula sa bibig. Hindi niya mapigilan ang sarili at mahigpit na hinawakan ang oxygen mask. Ang sakuna na nangyari ngayon ay talagang kakilakilabot. Mabilis na sumilip ang lalaki sa ilalim ng sasakyan upang kumuha maraming power bank, ngunit sa sandaling maghahanda na siyang umalis, bigla siyang nakarinig ng busina. Dahil sa pagiging mausisa, pumunta siya at nakita niya ang isang search and rescue team na dumadaan. Sila ay narito upang i-evacuate ang mga nakaligtas na residente. Pinalitan ng mga rescuer ang kanyang oxygen supply at sinabi sa kanya na ang puting usok ay maaaring nagmumula sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ng evacuation na ito, agad nilang isasara ang lungsod, at hindi na sila babalik para mag-rescue. Gusto ka rin nilang sumama sa grupo para umalis sa lugar na ito, ngunit hindi siya makakaalis dahil naghihintay pa ang kanyang pamilya sa bahay. Dahil wala ng paraan ang kapitan para kumbinsihin siya, wala siyang nagawa kundi umalis. Ngunit pagkaalis niya, tinawag ulit siya ng lalaki. Humihingi pa ng isang set ng oxygen tank kahit na napakahalaga nito. Ngunit binigyan pa rin siya ng kapitan ng isa pang set. Nang mag-inspection siya sa gabi, napansin ng lalaki na ang puting hamog ay umabot na sa pintuan ng silid. At mabilis pa itong tumataas kung mananatili pa sila rito. Sa madaling panahon ay malalason sila at mamamatay, kaya napilitan silang ilayo ang kanilang anak na babae mula rito. Ngunit tanging ang espesyal na protective suit ang makasisiguro sa kaligtasan ng inyong anak. Ngunit ang ganitong espesyal na kagamitan ay nasa laboratorio lamang. Sa sentro ng lungsod, 2 magulang ang sabik na iligtas ang kanilang anak. Nagpasya silang magsama upang hanapin ang protective suit na iyon. Alam ng kanilang anak na pupunta sila sa sentro ng lungsod, kaya't nakiusap siya na dalawin muna ang kaibigan niya. Silang tatlo ay may parehong kakaibang sakit. Karaniwan silang nag-uusap online, ngunit ngayon ay walang internet. Talagang hindi maabot. Bukod pa rito, ang mga magulang nila ay wala sa bahay buong taon. Sa kahilingan ng anak na babae, mariing tumanggi ang ama. Ngayon, lahat sila ay nasa panganib. Hindi nila kayang alagaan ang mga anak ng ibang tao. Kaya kung wala ang mga magulang sa bahay, umaasa ba kayo na may mag-aalaga at tutulong sa inyong mga anak? Hindi. Pagkatapos nilang marinig iyon, labis silang nahiya at sa huli ay nagpasya na tingnan ito. Ngunit kakaiba, sa bahay ng kaibigan ng anak na babae, walang tao. Nakatagpo pa sila ng isang mabangis na aso. Dahil sa nakakatakot na anyo nito, mabilis na umatras ang dalawa. Dahil sa napakababang visibility sa labas, ang asawang lalaki habang tumatakas ay aksidenteng nahulog sa ilog. Nakita ito ng mabangis na aso at bumalik para habulin ang asawang babae. Sa kritikal na sandali, pumasok ang babae sa isang bus. Mabilis ding sumunod ang mabangis na aso. Sa sandaling handa na itong sumunggaban sa kanya, sa kabutihang palad, ang tali ay sumabit sa malita. Sinamantala ng babae ang pagkakataon at sinira ang salamin ng bintana para makatakas. Pagkatapos, bumalik siya sa tabi ng ilog at malakas na tinawag ang pangalan ng kanyang asawa, ngunit walang sagot. Siya ay labis na nag-aalala ngunit hindi na siya maaaring maghintay pa. Nag-iisa siyang pumunta sa laboratorio. Hindi nagtagal ay umakyat din mula sa tubig ang asawa niya. Mabilis silang nagkita ulit sa harap ng pinto ng laboratorio. Sa laboratorio sa sentro ng lungsod, napakagulo, lahat ay bangkay ng mga empleyado. Sa hirap ay nakahanap sila ng isang set ng protective suit. Nagmadaling lumingon ang mag-asawa para umalis ngunit biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog. Ang malas na asawa ay hindi lang nasugatan kundi nasusunog pa ang katawan. Buti na lang at napadamihan ng asawa niya ang apoy, ngunit bigla niyang napagtanto na hindi siya makahinga. Nangyari lang naming napansin na nasunog na pala ang oxygen tank. Sa malaking sunog na ito,
kailangan nilang dalawa na maghati sa iisang tangke ng oxygen. Hirap na hirap silang umakyat sa atep. Dinala ng asawa ang first aid kit at binalutan ng benda ang sugat ng kanyang asawa ng paulit-ulit. Pagkaalis sana nila pauwi, napansin ng asawang lalaki na ang tangke ng oxygen ng kanyang asawa ay hindi talaga sapat para sa kanilang dalawa pauwi. Wala nang ibang pagpipilian, nagdesisyon siyang hayaang umuwi muna ang kanyang asawa gamit ang espesyal na protective suit, habang siya naman ay maghahanap ng ibang paraan para makalabas sa gusaling ito. Kahit labis na nag-aatubili ang asawa, naisip niyang may naghihintay na anak na babae sa bahay. Kaya napilitan siyang lunukin ang luha at umalis. Hindi niya inakala na ang paghihiwalay na ito ang kanilang huling pagkikita. Ang asawa ay nagmamadaling bumalik dala ang protective suit. Nang makarating sa ibaba, naubos na ang oxygen tank, kaya kinailangan niyang habarin ang gamit para mabawasan ang bigat. Huminga ng malalim habang tumatakbo, bago pa man siya tuluyang maubusan ng hininga. Nakalabas pa rin siya sa puting usok. Ang babae ay bumagsak sa lupa, hingal na hingal dahil sa pagod. Ngunit hindi niya inaasahan na dahil sa pagsabog kanina, ang hazmat suit ay nasunog na at lubusang nag-iba ang hugis. Talagang wala ng paraan para magamit ito, na nagpabagsak sa kanya. Buhay na isinakripisyo ng mag-asawa sa paghahanap, at nasayang pa ang 2 tangke ng oxygen. At ang kapalit ay ganitong resulta, ang asawa sa kabilang dulo ay sumunod sa mga bubong patungo sa kanilang bahay. Ngunit pagdaan niya sa rooftop ng isang gusali, ay nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Nakakita siya ng kakaiba. Sa sahig ng rooftop ay may humahabang bakas ng dugo. Sa dulo ng bakas ng dugo ay may bangkay ng bumbero. Malinaw na pinatay siya ng isang tao. Posibleng nagtatago pa ang salarin sa loob. Nang buong tapang kang pumasok, nakita mo na mayroong isang tangke ng oxygen na bago. Nang makita mong walang tao sa paligid, nagmadali kang isuot ang tangke ng oxygen at naghanda kang lumingon. Sa sandaling iyon, biglang may pumasok na pulis. Hiningi niya sa iyo na ibaba ang tangke ng oxygen, at nang makita mo ang masamang tingin ng kabilang panig, agad na napagtanto ng lalaki na siya ang salarin. Pumatay at tiyak na hindi siya patatawarin ng kalaban. Nang makita niyang sinimulang bunutin ng pulis ang baril, mabilis siyang sumugod at mahigpit na niyakap ito. At sabay silang nahulog sa parking lot, agad na nag-agawan ang dalawa. Dahil walang oxygen equipment ang kalaban, mabilis itong nalasan at namatay. Ang lalaki ay maswerte at nakaligtas. Mabilis siyang tumakbo pa uwi. Kasabay nito, napansin ng asawa na 5% na lang ang natitirang kuryente ng purification chamber ng anak, ngunit wala na siyang oxygen equipment ngayon. Napilitan siyang pigilan ng hininga para bumaba at palitan ng baterya, na talagang isang mapanganib na gawain. Gusto ng matanda na siya na lang ang bumaba dahil matanda na siya at hindi na magtatagal pa. Naantig ang babae sa kabaitan ng matanda, ngunit ang sarili niyang anak ay siya dapat ang magligtas. Huminga siya ng malalim at walang pag-aalinlangan na pumasok sa usok na nakalalason. Kahit mabilis siyang tumakbo, hindi pa rin siya nakaligtas. Sa usok na kumakalat sa lahat ng dako, nakita ng anak na babae sa loob ng silid ang kanyang ina na bumaba ng hindi man lang naglalagay ng oxygen mask, kaya labis siyang nag-alala. Ang anak na babae sa loob ng silid ay labis na nag-aalala nang makita niyang bumaba ang kanyang ina nang walang oxygen mask. Mabilis niyang pinalitan ang backup battery para sa air purifier. Nang makita ang pagliwanag ng screen, gaman ang pakiramdam ng babae. At siya ay nakahinga ng maluwag, kakaiba ay hindi nagmadaling umalis ang ina pagkatapos. Sa halip ay sinimulan niyang tingnan ng may pagmamahal ang kanyang minamahal na anak, dahil hindi na niya ito kakayanin pa. Sa wakas, sa pagpilit ng kanyang anak, umalis ang babae ng may pag-aatubili. Ang anak na babae na mayroong bihirang sakit mula pagkabata, na maaari lamang huminga sa pamamagitan ng air purifier. Hindi alam kung gaano katagal bago nakarating ang lalaki. Ang tanawin sa harap niya ay nagpatulala sa kanya nang makita niya ang kanyang asawa na nakahiga ng walang kibo sa hagdan. Nagsimula siyang humagulgol, "Nasaan na si Mama? Tay, naririnig ko ang boses mo." Kinuha ng ama ang radyo, gustong sumagot, ngunit hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan na bigla na lang namatay ang kanyang asawa. Ngunit bilang isang lalaki, kailangan niyang maging mas matatag kaysa kaninuman. Pagkatapos niyang kumalma, sinabi pa rin niya ang balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Nang marinig iyon ng anak na babae, napasiksik siya sa sulok. Naramdaman ng bata na siya ay pabigat at siya mismo ang nakapatay sa kanyang minamahal na ina. Ngunit bago pa man kayo makabangon sa inyong pagdadalamhati, isang mas malaking panganib ang tahimik na dumarating.
kasabay ng muling pagyanig ng bayan. Ang lason na dati mabagal umakyat ay nagsimulang umakyat ng mas mabilis. Naramdaman ng lalaki na may mali, kailangan nilang umalis agad. Kaya nagpa siya siyang lumabas para sumubok ng swerte. Tingnan kung makakahanap siya ng oxygen para sa dalawang matatanda. Ngunit ngumiti ang matanda at tumanggi dahil hindi na rin naman sila magtatagal. Ayaw na nilang sayangin pa ang mahalagang mapagkukunan. Pagkaalis ng kalaban, hinayla ng matanda ang kanyang asawang may Alzheimer's. Nakahiga silang dalawa sa kama, magkahawak kamay, pinapanood ang lason na dahan-daang pumapasok. Kalmadong naglalakad patungo sa dulo ng buhay. Lumapit ang ama sa kanyang anak na babae at sinabing hahanapin niya ang protective gear para mailabas ang bata. Ngunit ayaw ng anak na babae na hayaan siyang umalis dahil natatakot siyang baka mamatay din ang ama para sa kanya tulad ng kanyang ina. Magtiwala ka sa akin, tatay, siguradong babalik ako pagkatapos kumbinsihin ang anak na babae. Nagmadali siyang tumakbo sa pangunahing kalsada at sa wakas ay nakahanap ng protective suit sa isang sasakyan. Para makatipid sa oras, nagmotor siya pauwi, ngunit sa gitna ng makapal na usok at pag-aalala, siya ay napakabilis magmaneho nang biglang may batang tumakbo sa kalsada. Mabilis siyang nagpreno at tumilapon palayo. Nang muli siyang magkamalay, hindi niya alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Hindi ininda ang sakit sa katawan, binuhat niya ang kanyang protective suit at pilay na naglakad pauwi. Ngunit dahil sa sobrang lakas ng pagkakabangga ng kanyang ulo, mabilis siyang nawalan ng lakas at bumagsak sa lupa. Ngunit bago pa man siya mawalan ng malay, nakita niya sa ulap ang dalawang anino. Agad siyang nagpilit tumayo. Ang susunod na tanawin ay parang isang panaginip. Ang bata ay tumakbo at sumugod sa kanyang yakap. Nangyari pala na matagal nang walang kuryente ang purification booth ng bata. Doon lang niya napagtanto ang kanyang sakit. Mayroon siyang immunity sa nakal-alasong gas na ito. Maaari siyang huminga ng malaya sa nakal-alasong hangin. Nang makita ng ama na nakalaya na ang kanyang anak, emosyonal niyang tinanggal ang kanyang oxygen mask. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng mahigit 10 taon na hinalikan niya ang pisngi ng kanyang anak. Kasabay ng patuloy na pagtaas ng lason, tuluyan ng nilamon ang buong lungsod. Hanggang sa muling imulat ng lalaki ang kanyang mga mata, napagtanto niyang nasa loob na siya ng purification chamber. Ngayon, nagpalit na ang kanilang pagkatao. Ang tagapag-alaga ay naging anak na babae, dito nagtatapos ang pelikula. Ang pelikulang ito ay pinamagatang Just a Breath Away o kilala rin bilang ang nakakamatay na hamog. Ang pelikula, sa pamamagitan ng kakaibang puting hamog, na hindi alam kung saan nagmula, ay ikinulong ang kwento sa isang ordinaryong pamilya. Ang mag-asawa, para iligtas ang kanilang anak na babae sa purification chamber, ay nag-isip ng lahat ng paraan. Sa pamamagitan nito, ipinakita ang walang hanggang pagmamahal. Ang pagmamahal ng mga magulang para sa kanilang anak na babae. Maganda ang pelikulang ito, hinihikayat ko kayong hanapin at panoorin ang orihinal na pelikula. Nagtatapos na ang video natin ngayon, salamat sa inyong pagsubaybay. Paalam at kita-kits ulit.